Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Berto. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Guimaras. Sa isang liblib na baryo sa lungsod ng Guimaras, naninirahan ang magtiyuhing si Berto at Teodar. Isang albularyo ang tiyuhin. Samantalang ang pamangkin naman niyang si Berto ay nag-aaral pa lamang ng mga ritual at gawain ng albularyo. Ulila na ang binata dahil nang mabuntis ang ina. Iniwan sila ng ama samantalang nang maisilang si Berto. Nagpakamatay naman ang ina nito. Kaya ang kinagis ng magulang ng binata ay si Teodar. Gayunpaman, hindi na naghangad pa si Berto na makilala ang ama at kontento na ito na kasama ang tiyuhin. Ang kinabubuhay ng dalawa ay pagtitinda ng mga ginawa nilang langis. Pati na rin ng mga hinabi nilang basket na gawa sa dahon ng niyog. Kahit mahirap ang buhay, puno ng pangarap si Berto at nais niyang makapagtapos ng pag-aaral upang makabawi kay Teodar. Kailanman, hindi sinuway ng binata ang tiyuhin. Dahil alam niya na lahat ng sinasabi nito ay para din sa kabutihan niya. Teodar, kumain na po muna tayo. Mamaya na po yung hinahabi mo, tutulungan po kita mamaya. Wala din naman po akong pasok sa eskwela tsaka anong oras na rin po? Hindi ka pa nagtatanghalian? Wika ni Berto. Kaagad na itong naghain. Nako, hindi ka na dapat kumikilos dyan eh. Ang dapat mo lang gawin, mag-aral ng mga leksyon nyo sa paaralan at magpahinga ka nang sa ganun makapag-isip ka ng maayos. Lalo na't malapit na ang pagsusulit nyo. Kaya ko naman na dito eh. Tugon ni Teodar. Pero kagad tumugon si Berto. Nakapagpahinga na din naman po ako, Teodar. Tsaka pwede naman po akong mag-aral mamayang gabi kapag wala nang gaanong gagawin. Isa pa, nakapag-aral na din naman po ako kahapon eh. Sa ngayon po, tutulungan po muna kita sa paghahabi mo. Wika ni Berto. Tumango na lamang si Teodar. Sabay na silang kumain. Matapos yon, tinulungan ni Berto si Teodar na maghabi. Habang naghahabi ay nagkwentuhan ng magtiyuhin. Teka pamangkin, ano nga pala ang pangarap mo sa buhay? Ni minsan ba naisip mo na hanapin ang tatay mo? Tanong ni Teodar. Natahimik naman ang binata sa tanong ng tiyuhin. Hindi kagad ito nakasagot. Naisip ko naman pong hanapin si tatay pero para saan pa? Nung iniwan niya si mama, kinalimutan niya rin ako, di ba? At isa pa, kontento na rin po akong kasama ka eh. Tugon ni Berto. Napangiti naman si Teodar sa narinig mula sa pamangkin. Bagamat alam niyang naghahanap ng kalinga si Berto, hindi na lamang ito nagsalita. Tama naman ang sinabi ni Berto na magmula nang iwan sila ng ama, wala na itong obligasyon sa kanila. Matapos ang pag-uusap na yon, kaagad nang nagpahinga si Berto. Bago matulog si Teodar, nagdasal muna ito at naghagis ng asin sa paligid.
Isa itong ritual na nakasanayan na ng dalawa. Nang matapos sa gawain ay natulog na si Theodore. Tumabi na ito sa pamangkin. Masaya na ang magtiyuhin sa simpleng buhay. Kinabukasan, nagising na lamang ang magtiyuhin sa katok mula sa kapitbahay. Humihingi ito ng tulong na kagad namang tinulungan ng tiyuhin. Katuwang ang pamangkin. Inalam nila ang problema ng kapitbahay. Hanggang sa nalaman nilang binabarang pala ito. Kaya mabilis na gumawa ng aksyon si Theodore. Kinakabahan si Berto para sa kalagayan ng tiyuhin. Ngunit ipinangako ni Theodore na hindi siya mapapahamak. Kaya nagtiwala si Berto sa tiyuhin. Kaagad nang pumunta si Theodore sa tahanan ng kapitbahay. Samantalang si Berto naman ay naiwan sa tahanan. Nagdadasal ang binata na sana ay hindi mapahamak ang tiyuhin. Dahil ito na lamang ang pamilya na meron siya ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Hindi pinakinggan ang panalangin ni Berto. Dahil sa pakikipaglaban ni Theodore ay namatay ito. Labis na paghihinagpis ang naramdaman ni Berto nang malaman na wala na ang nag-iisang pamilya. Sobrang lungkot ng binata at napuno ng galit ang puso. Matapos na mailibing ang tiyuhin, nagpasya si Berto na alamin kung sino ang nakaaway ni Theodore. Naging mabilis man ang mga pangyayari. Ngunit iisa lamang ang nasa isipan ng binata at yun ang ipaghiganti ang mahal niyang tiyuhin. Sa pag-alam ng katotohanan, nalaman ni Berto na isang mambabarang na aswang ang nakasagupa ni Theodore. Kaya bilang unang hakbang, inaral mabuti ni Berto kung paano gamitin ang mga nalalaman sa tamang paraan. Inaral at pinaghusay ni Berto ang kakayahan, maging ang mga natutunan mula sa tiyuhin. Ipinangako ng binata sa sarili na kailanman hindi niya hahayaang makapanakit pa ng ibang tao ang nanakit sa tiyo. Sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, naging dalubhasa sa mga ritual at sa paggamit ng mga armas laban sa mga kampo ng kadiliman si Berto. Dahil sa nangyari kay Theodore, walang ibang magmamana ng panggagamot nito kundi si Berto lamang. Pinagpatuloy niya ang panggagamot. At hindi nagtagal ay mas naging mahusay pa ito kesa kay Theodore. Madami itong natulungang tao gamit ang mga natutunan. Ngunit ang lahat ng iyon ay hindi lamang para sa panggagamot, kundi para maipaghiganti ang pinakamamahal niyang tiyuhin. Kahit may katagalan ng namayapa si Theodore, hindi magawa ni Berto na kalimutan na lang ang mga nangyari. Nais niyang may managot sa nangyari kay Theodore. Lahat ay gagawin ng binata, magawa lamang niya ang nais. Kahit alam ng binata na hindi matutuwa ang tiyuhin kung sakaling nabubuhay at nakikita siya nito. Hanggang sa isang araw, napaniginipan ni Berto si Theodore. Hindi kita pinalaki para manakit ng kapwa mo dahil ang puno ka ng galit sa puso. Kung may nais kang gawin, ipagpatuloy mo yon pero para makatulong sa kapwa mo at hindi para lang sa galit na namumutawi sa iyong puso. Tandaan mo palagi, ikaw ang pinakamamahal kong pamangkin. Wika ni Theodore. Nagising na lamang si Berto.
Tumutulo ang luha at hindi makapaniwala na dinalaw siya sa panaginip ng tiyuhin. Paano ko makakalimutan ang galit kong sa tuwing maaalala kita, bumabalik yung sakit eh. Hindi ko na nga makilala yung sarili ko dahil sa galit na nararamdaman ko eh. Mula nang mawala ka, Theodore, hindi ko matanggap na iniwan mo ko. Hindi man lang kita nakausap sa huling araw mo eh. Tugon ni Berto, habang patuloy pa din ang pagtulo ng luha. Hindi makapaniwala ang binata sa mga nangyari at nang dahil sa panaginip ni Berto, doon lamang siya natauhan. Makalipas ang ilang araw, pumunta sa ibang baryo si Berto upang kumuha ng mga halamang gamot. Doon niya nakilala si Mang Adan. May katandaan na at walang kasama sa buhay. Naisip ni Berto na pansamantalang isantabi muna ang paghahanap sa salarin sa pagkamatay ng tiyuhin. Iniwan na muna niya ang panggagamot. Nanatili na muna ang binata sa kabilang baryo kung saan niya nakilala si Mang Adan. Nagpanggap ito bilang ibang tao at hindi nagdala ng kahit na anong may kinalaman sa panggagamot at pagkatao. Nang makarating ito sa lugar ay ibang-iba na ito. Kaagad na palapit si Berto kay Mang Adan. Palaging nag-uusap ang dalawa at naging palagay ang loob ni Berto. Mabuti naman at bumalik ka. Kamusta ka na pala, bata? Ano na ang balak mo? Itutuloy mo pa rin ba ang paghahanap sa salarin sa pagkawala ng iyong tiyo? Tanong ni Mang Adan. Saglit na natahimik ang binata. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko nga po alam eh. Pero sa totoo lang po, simula nung nakilala kita parang pakiramdam ko, gusto ko na lang mamuhay ng tahimik. Tsaka, kalimutan na lang yung mapait kong nakaraan. Tugon ni Berto. Napangiti naman si Mang Adan. Mas maigi na yon at saka kung patuloy kang mabubuhay sa nakaraan, hindi ka na makakausad sa hinaharap. Ano pa ang mangyayari kung lalamunin ka ng galit? Muling wika ng matanda. Natahimik si Berto sa sinabi ng kaibigan. Napaisip siya at tama naman ang mga sinabi ni Mang Adan. Sabagay, tama naman po kayo eh. Kung magpapadala ako sa galit, hindi ako makakalimot sa nakaraan. Patuloy lang akong lalamunin ng puot. Ulit-ulit lang babalik yung sakit sa akin. Tama naman po yung sinabi niyo eh. Kakalimutan ko na lamang po yung mga nangyari nung nakaraan. Tugon ni Berto. Nang mga oras na yon ay tila ba gumaan ang pakiramdam ni Berto nang makausap niya si Mang Adan. Palagi niya itong sinasabihan ng problema at hinaing sa buhay. Ngunit ni minsan ay hindi nabanggit ni Berto sa kaibigan ang tungkol sa panggagamot niya dahil nais niya na mamuhay ng simple kahit na panandalian lamang. Matapos ang pag-uusap na yon, nagsimula na ang dalawa na mamasyal sa buong baryo. Maraming nakilalang bagong tao si Berto na labis namang kinatuwa ng binata. Hanggang sa isang araw, umalis ito sa baryo at nagising na lamang si Berto na wala na ang kaibigan. Labis na nag-aalala ang binata kay Mang Adan.
Kaya nagtanong-tanong ito sa mga kapitbahay at laking gulat ni Berto. Dahil isang masamang balita ang natuklasan niya tungkol kay mga Dan. Nakausap ni Berto ang pamilyang Francisco. Nalaman niya na isang aswang si mga Dan. Ito ang may kasalanan sa pagkamatay ng tiyuhin ng binata. Hindi makapaniwala si Berto sa natuklasan tungkol kay mga Dan. Hindi niya sukat akalain na ang kaibigang pinagkatiwalaan ang matagal na niyang hinahanap na pumaslang sa tiyuhin. Tila ba gumuho ang mundo ni Berto dahil nasa tabi na pala niya ang taong may gawa kung bakit nawala ang nag-iisa niyang pamilya. Lahat ng pinagsamahan ay nawala sa isipan ni Berto. Pakiramdam ng binata ay sinadya ni Adan na mapalapit sa kanya upang hindi na niya ipagpatuloy ang paghihigante. Labis na galit ang naramdaman ni Berto sa lahat ng magiging tao na pumaslang kay Teodar. Si Mang Adan pa na talagang tinuring niyang kaibigan at tila naging ama na rin para sa kanya. Sa paglipas ng araw, napagpasyahan ni Berto na bumalik na lamang sa tahanan. Umuwi sa sariling baryo upang paglingkuran ang tinalikurang tungkulin. Nang makabalik ang binata, natuwa ang lahat. Marami ang lumapit kay Berto at nagpagamot sa kanya. At dahil sa tungkulin ay nawaglit sa isipan ng binata ang tungkol kay Mang Adan. Lalo pat naging abala na si Berto. Labis itong natuwa dahil sa mga taong patuloy na lumalapit at nagtitiwala sa kanya. Ngunit isang araw, isang lalaking nasa edad 30 ang lumapit kay Berto at nagbagamot. Berto, nais kong humingi sa iyo ng tulong. Matagal na panahon na akong pinahihirapan ng aking sakit. Lumapit na ako sa mga eksperto at uminom ng iba't ibang gamot. Pero walang epekto kaya naisipan naming lumapit sa iyo. Hirap na ako sa nararamdaman ko. Wika ng lalaki. Sige po, gagawin ko po ang makakaya ko para matulungan ka. Pero hindi po akong mangangako na magagamot kita at gagaling ha. Tugon ni Berto. Ang unang ginawa ng binata ay pinulusuhan ng lalaki. Sa totoo lamang, unang kita pa lang ni Berto sa lalaki, alam na niya na may dinadala itong karamdaman na mula sa isang tao o nilalang na nagpapahirap sa lalaki. Ngunit upang makasigurado, ginawa ni Berto ang palagi niyang ginagawa at nakumpirma na tama ang hinala. Nagtataka lamang na nakatingin ang lalaki kay Berto. Ramdam ng binata na hindi 100% na nagtitiwala ang lalaki sa kanya. Bakit wala ka pang ginagawa? May mali ba? Pakiusap naman. Gawin mo ang lahat na makakaya mo para matulungan ako. Wika ng lalaki. Tatapatin na kita. Alam ko na ang kalagayan mo pero kailangan mo magtiwala sa akin para matulungan kita. Tugon ni Berto. Nagulat naman ang lalaki nang malaman ng binata ang nasa isipan. Hindi kagad nakapagsalita ang lalaki at blanko lamang itong nakatitig kay Berto. Ilang sandali pa, napatango na lamang ang lalaki. Oo naman, nagtitiwala ako sa iyo. Tama ka't nag-aalinlangan ako sa iyo kanina. Pero alam ko naman na mapagkakatiwalaan ka at hindi mo ako bibiguin.
Muling wika ng lalaki. Hanggang sa nag-umpisa na si Berto sa panggagamot dito. Ilang sandali ang lumipas na wala ng malay si Berto dahil sa lakas ng mambabarang na nakalaban. Ilang oras ding walang malay ang binata. Teka, ano bang nangyari? Nawalan ba ako ng malay? Hindi ko inaasahan yung lakas na meron yung mambabarang na yun. Wika ni Berto. Inabutan ito ng tubig ng lalaki. Matapos magpahinga ng ilang oras ay nagpatuloy muli si Berto at sa huli. Naalis ang sumpang pinataw sa lalaki. Labis itong nagpapasalamat kay Berto at nagbabayad pa ng malaking halaga. Ngunit hindi yon tinanggap ng binata. Matapos ang araw na yon, hindi na maalis sa isipan ni Berto si Mang Adan. Ang kaibigang itinuring na siyang matinding makakalaban. Dahil ang mambabarang na sumumpa sa lalaki ay walang iba kundi si Mang Adan. Kaya simula ng araw na yon, mas pinagbuti ni Berto ang kakayahan upang sa pagharap nilang muli. Handa na ang binata. Isang linggo ang lumipas, lumaganap ang pambibiktima sa baryo ni Berto. Ang buong akala ng marami, tao lamang ang pumapatay sa mga ito. Ngunit ang hindi nila alam, isang grupo ng aswang ang gumagawa ng bagay na yon. Hindi naman nakaligtas kay Berto ang balita at malakas ang kutob ng binata na hindi tao ang may gawa ng mga krimen sa kanilang lugar, lalo pa at malinis ang pagkakapatay. Walang naiiwan na kahit anong ebidensya at puno ng kababalaghan. Sa puntong yon, nagpasya na si Berto na wakasan na ang mga kasamaan na nangyayari sa kanilang lugar. Hanggang sa isang gabi, naghanda si Berto at buong magdamag itong gising. Nakamasid sa paligid at nagbabantay dahil alam ng binata na sa tahimik na gabi ay darating ang kilabot sa baryo. Tahimik lamang na nakamasid si Berto. Naghihintay ng kalaban at gaya ng inaasahan ay isang malaking baboy ramo na itim ang nakita ng binata. Alam niyang hindi pangkaraniwan ang hayop na yon. Mabilis itong sinundan ni Berto at hindi nga siya nagkamali. Dahil nagpalit ito mismo ng anyo sa harapan ng binata at nakumpirmang aswang. Nang makarating sa isang madilim na bahagi ng lugar, naging tao ito. Gaya ng kutob ay si Mang Adan nga ang nanggugulo sa baryo ng palihim. Hanggang sa napatingin si Mang Adan kay Berto. Ikinagagalak kong makita kang muli, kaibigan. Kamusta ka na? Matagal-tagal na din ang huli tayong nagkita. Hindi mo man lang ba ako yayakapin? Wika ni Mang Adan, ngunit masama itong tinitigan ni Berto. Anong kaibigan? Matagal na panahon na kitang kinalimutan. At sa tingin ko naman, hindi mo naman talaga ako tinuring na kaibigan eh. Dahil alam ko naman na ginawa mo lang yun para mapalapit sa akin. Para hindi ko na ituloy yung pagpatay sa'yo. Tugon ni Berto. Umagalpak ng tawa ang lalaki. Mabuti naman at alam mo na. Akala ko habang buhay kitang mabibilog pero nasuso ka na ako sa pagmumukha mo eh. Habang kasama kita, gustong gusto na kitang patayin. Pero hindi ko magawa dahil meron kang pangontra na mula sa iyong tiyuhin. Kaya ang ginawa ko, naggasik na lang ako dito sa baryo nyo.
Dahil alam ko kung gaano kahalaga at kaimportante sa iyo ang lugar na ito, baging ang mga taong naninirahan sa baryong to. Muling wika ni Mang Adan. Napuno ng galit ang dibdib ni Berto. Hindi makapaniwala ang binata sa mga narinig sa matanda. Walang iya ka. Pati mga ordinaryong tao na walang kalaban-laban sa'yo, dinamay mo. Ano bang kasalanan na ginawa sa'yo ni Teodar para gawin mong bagay na to? Tanong ni Berto. Mabilis itong lumapit at sinakal si Mang Adan. Hindi naman kagad nagpadaig ang aswang. Mabilis itong kumawala sa pagkakasakal ng binata. Hindi uubra sa akin ang isang kagaya mo. Marami na akong napaslang na mga antingero at magagaling na albularyo. Isa na doon ang tiyo mo. Kaya kung ako sa'yo, tatanggapin ko na lamang na talo ka at lilisanin na lamang ang lugar na ito. Wika ni Mang Adan. Kailanman, hindi ako susuko at hindi ko iiwanan ang baryong ito. Mamamatay muna ako bago mo ako mapalis sa lugar na to. Sisiguraduhin kong ikaw ang matatalo at hindi ako. Itaga mo yan sa puntod ng tiyuhin ko at sa mga taong pinaslang mo ng walang kalaban-laban. Tugon ni Berto. Nagumpisa na ang masiklab na labanan sa pagitan ng dalawa. Mabilis ang pagkilos ni Adan at nasugatan nito si Berto sa kanang braso. Ngunit hindi naman nagpatalo ang binata at ginamit ang mga kakayahan upang manghina si Mang Adan. At nang tuluyan na itong manghina, bigla na lamang nawala ang matanda na tila bula. Tanging ang nakikita ni Berto ay mga patak ng dugo mula sa sugat ni Mang Adan. Kaagad naman itong sinundan ng binata upang malaman niya kung saan nga ba nagtatago ang aswang. Nagpatuloy si Berto sa pagsunod sa mga dugo mula sa lupa hanggang sa narating niya ang tila isang maliit na baryo. Laking gulat ni Berto dahil ang lugar na yon, isang bugad ng aswang. Kaagad nagdasal si Berto at gumawa ng ritual upang protektahan ang sarili, nang hindi maramdaman ng mga kalaban ang presensya. Nagmasid na muna doon si Berto at pinag-aralan ng buong lugar. Hindi ito basta sumugod dahil alam niya na delikado siya lalo na't mag-isa lamang at hindi pa handa. Matapos malibot ang buong lugar, umalis na si Berto at bumalik sa tahanan upang paghandaan ang planong gagawin sa pagtapos sa mga kampo ng kadiliman. Hindi naging madali ang lahat para kay Berto, lalo na't nag-iisa lamang siya. Ngunit determinado ang binata na manalo sa laban na yon at maubos ang mga aswang na gumagambala sa buong baryo. Ilang araw na naghanda at nagpabalik-balik sa lugar na yon si Berto. Hindi naman ito nalaman ng mga kalaban dahil sa lakas ng ginawa niyang pananggalang upang hindi malaman ng mga kalaban na bumabalik siya sa lugar na yon. Ngunit lingid sa kaalaman ni Berto, alam ni Mang Adan ang lahat ng ginagawa niya. Sinadya ng matanda na matunton ni Berto ang kuta upang tapusin ang buhay ni Berto. Nang sumapit ang araw na pinaghahandaan, kaagad nitong niligpit ang mga gamit. Pumunta sa lugar ng mga aswang at hinanda ang mga patibong na mga gagamitin. At higit sa lahat, nagdasal ito sa Panginoon na humingi ng tulong sa tiyuhin, na sana gabayan siya sa magiging laban. Alam ni Berto na hindi siya papabayaan ng tiyuhin, lalo na ng poong may kapal.
Pagsapit ng gabi ay pumunta na sa lugar ng mga aswang si Berto. Ngunit ang hindi alam ng binata ay isang patibong lamang ang lahat. Pagkarating sa baryo ng mga aswang, hindi niya sukat akalain na bigla na lamang siyang nabihag ng mga aswang na hindi naman kasama sa plano. Masusi ang paghahanda ni Berto kaya nagtataka ito kung paano nalaman ng mga aswang ang pagsugod sa kuta ng mga ito at lumabas nga si Mang Adan. Hindi ko naman sukat akalain na isa ka palang bangmang. Akala ko pa naman mas matalino at mas dalubhasa ka sa tsuhin mo. Pero parehas ka lamang pala sa kanya. Mas utu-uto ka pa nga kaysa sa kanya eh. Hindi mo ba inisip at hindi ka ba nagtataka kung bakit hinayaan ko na malaman mo ang kuta namin? Sa puntong yun pa lang dapat, nagtaka ka na pero tinuloy mo pa rin ang mga binabalak mo. Pero ngayong gabi, ito na ang iyong katapusan. Handa ka na bang makitang muli si Theodore mo? Wika ni Mang Adan. Umagalpak ito ng tawa na tila demonyo. Hindi makapaniwala si Berto na naisahan siya ni Mang Adan. Ngunit napangiti si Berto dahil hindi naman siya susugod basta-basta sa kuta ng walang pangalawang plano. Dahil alam ng binata na tuso ang mga aswang. Kaya gumawa ng ritual si Berto at nakawala ito sa piitan. Nanlaki ang mga mata ni Mang Adan dahil hindi siya makapaniwala na nagawa ni Berto na makatakas sa ginawa niyang piitan. Sumenyas ito sa mga alagad niya at hinabol ang binata. Walang ginawa si Berto kundi tumakbo. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga kalaban. Ang dinadaanan ng binata ay puno ng bitag. Hindi ito alam ni Mang Adan. Kaya ang mga kasamahan nitong aswang ay natusok sa mga kawayan. Matutulis ang mga ito at may langis pangontra sa mga aswang. Hindi sukat akalain ni Mang Adan na matalino at tuso si Berto kesa sa kanya. Masyado niya itong minaliit kaya hindi niya naisip na gagawa ito ng ikalawang plano. Galit na galit si Mang Adan nang makita ang mga alagad at mga kalahi na nakatusok sa bawat kawayan sa paligid na ginawa ni Berto. Wala nang buhay ang mga ito at ang iba naman ay naghihingalo. Humihingi pa ito ng tulong kay Mang Adan. Ngunit walang magawa ang matanda dahil may basbas mula sa simbahan ang mga ginamit ni Berto. Hindi naman ako kagaya mo na masyadong utu-uto eh. May pagkatuso rin ako at natutunan ko yun ng dahil sa'yo. Alam kong may binabala kang masama nang sundan kita. Inisip ko na bawat kilos ko ay babantayan mo kaya ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang hindi mo malaman ang buo kong plano. Nagulat ka no? Dahil ang taong minamaliit mo, siya ang tatapos sa buong lahi niyo. Nakikita mo ba yung kapwa mo aswang? Yung iba naghihingalo na at karamihan sa kanila. Wala nang buhay. At ikaw Adan, ikaw ang susunod ko. Wika ni Berto. Hindi na nagsalita pa si Mang Adan. Mabilis na sinugod ang binata ng walang pag-aalinlangan at tila hindi nag-iisip. Alam ni Berto na mainitin ang ulo ni Mang Adan. Kaya ginalit niya ito upang mas lalong magmadali na paslangin siya. Mabilis namang naiwasan ni Berto ang ginawang pag-atake ni Mang Adan. Ngunit muling kumilos ang matanda. Hanggang sa nahawakan ni Mang Adan si Berto. Sinakal ng napakahigpit. Nauubusan na ng hangin sa katawan si Berto dahil sa pagkakasakal sa kanya ni Mang Adan. Ngunit hindi nagpatalo si Berto at mabilis na nilabas mula sa bulsa ang medalyon na pinamana sa kanya ni Theodore. Nang makita ni Mang Adan ang hawak ng binata,
Nabitawan niya ito ngunit mabilis na dinampot ang isang kawayan sa lupa. Inihagis yon kay Berto na tumama sa tagiliran ng binata. Napasuka ng dugo si Berto. Kagad itong nanghina. Lumapit sa kanya si Mang Adan at sa puntong yon, nanlalabo na ang paningin ng binata. Mas malakas si Mang Adan kumpara sa kanya. Opikit na ang mga mata ni Berto nang tila nakita niya si Teodar. Pinalakas nito ang loob ng binata at kahit nangihina na, nagpupumiglas si Berto at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban kay Adan kahit naduguan. Binunot ni Berto ang nakatusok na kawayan sa tagiliran. Ginamit yon bilang sandata. Nawala na ang mga ngiti sa mukha ni Mang Adan. Seryoso na ito sa pakikipaglaban kay Berto. Nakikita niya ang determinasyon sa mga mata ng binata. Parehas ayaw magpatalo ng dalawa. Hanggang sa bumagsak na si Berto sa lupa at hindi kinayanan ang nararamdamang sakit. Dali-dali itong nilapitan ni Mang Adan upang siguraduhin na wala na itong buhay. Ngunit hindi sukat akalain ng matanda na palabas lamang at patibong ni Berto ang bagay na yon. Walang ano-ano eh. Itinarak ni Berto ang kawayan sa leeg ni Mang Adan. Sumirit ang napakaraming dugo. Tumayo si Berto at nilaslas ang leeg ni Mang Adan. Hindi na nakapalag ang aswang dahil kagad itong nawala ng buhay. Matapos maubos ang lahi ng mga aswang, naglakad na si Berto pauwi sa baryo at nawala ng malay. Hanggang sa nakita ito ng mga kabaryo at inuwi sa tahanan. Magpasa hanggang ngayon, naninirahan pa rin si Berto sa kanilang baryo. Masayang namumuhay kasama ang pamilya. Ngunit hindi pa rin malilimutan ni Berto ang masasayang alaala ng tiyuhin. Pati na rin ang pagpatay kay Mang Adan at pag-ubos sa isang baryo ng aswang. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Lindon. Walang eksaktong taon. Santa Carmen, Dumalag, Capiz. Ito yung mga panahong kakalaya pa lamang ng bansa sa pananakop ng mga dayuhang Hapon. Namumuhay ng salat ang mga Pilipino ng mga panahong ito. At kung ano lamang ang mapapakinabangan, yun lamang ang pinasasalamatan at pinagsasaluhan sa pagkainan. Pero naiiba ang angka ni Lindon dahil sila ay nabibilang sa mga taong nakatataas sa lipunan. Ang ama ay isang abogado na nakapag-aral sa bansang Italia at ang ina naman ay isang anak ng gobernador ng probinsya ng Capiz. Masasabing maalwan ang pamumuhay ng pamilya. Nasa 15 taong gulang si Lindon na mga panahong ito. Ordinaryong binata na namumuhay bilang isang ordinaryong tao. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat na ang ama ni Lindon ay mula sa hindi pangkaraniwang angkan. Isang angka na mga babaylan. Tumiwalag ito upang mamuhay ng normal. Ipinagpalit ang kakayanan sa isang babae, ang ina ni Lindon. At dahil dito sinumpa siya ng kanyang mga magulang. At ang sumpang ito ay walang iba, kundi si Lindon. Gayunpaman, sa kabila ng lahat,
Minahal nila si Lindon at tinuruan ng tamang asal. Pinalaking may takot sa Diyos at respeto sa kapwa. Kung titignan si Lindon, napakapangkaraniwan lang nito. Pero kapag natitigan mo siya ng matagal, mapapansin mo ang pagkakaiba ng isang normal na tao. Medyo mahaba ang tenga ni Lindon na patulis at ang mga mata naman ay nagiging asul kapag bumibilog ang buwan. Nag-iiba ang kulay ng balat. Palagi lamang sinasabi ng ina na isa itong sakit sa balat. Pero ang katotohanan, lumilitaw ang isa pang katauhan sa loob ng katawan ni Lindon. Sa tuwing kabilugan ng buwan, ito ay ang pagiging engkanto. Hindi rin maipaliwanag ng mga magulang kung paano ito nangyari sa kanya. Basta ang alam ng ama, ito ay sumpang dulot ng angkan dahil sa pagtalikod sa tungkulin bilang isang babaylan. Naaawa na ako sa kalagayan ng anak natin. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanya kapag nawala na tayo sa mundo, Agosto. Wika ng ina ni Lindo habang pinagmamasdan nila itong nakikipaglaro sa kanilang mga alagang aso. Hindi mo siya dapat kaawaan, Lourdes. Tignan mo ang anak mo. Malakas siya. Paniguradong hindi siya mapag-iiwanan ng mundo balang araw. Tugon ng ama. Maliban sa kakaibang katauhan ni Lindon, may kakayanan din itong makipag-usap sa tanim at mga hayop. Minsan na niya itong napatunayan ng magkaroon ng malubhang karamdaman ang kanilang kasambahay. Inakala ng mga magulang na papanaw na ito. Nagulat na lamang sila nang umuwi ang bata na may daladalang mga dahon at ugat ng isang uri ng halaman na kinuha sa gubat. Dinurog niya ito at pinainom. Ilang araw lang ang nakalipas ay gumaling na ang kasambahay. Bumalik ang dati nitong sigla na tila walang nangyari. Pinili ng pamilyang ilihim ang kakayanang ito ng binata dahil na din maaari silang pagkaguluhan ng lahat ng tao. Lalo pat ang umiiral na mga panahong yon ay ang simbahang Katolika na pinalaganap ng mga Kastila at ang paniniwalang ang mga kakayanang kagaya kay Lindon may sa demonyo o gawaing pagano. Sa paglipas ng panahon, nagawa na ni Lindon na makipaghalubilo sa ibang kaedad. Ngunit hindi pa din maitatanggi ang kakaibang katangian, lalo na nang mag-aral ito ng kolehiyo. Madalas siyang napagtatawanan at pinagkakamalang baliw dahil sa pagkausap niya sa sarili. Pero may isang tao na hindi siya hinusgahan o pinagtawanan. Ito ay ang matalik na kaibigan na si Pio. Uy, Lindon. Ano naman ba yung pinagagagawa mo dyan sa ilalim ng puno? Pag may nakakita sa'yo dyan, ako. Ikaw na naman pagdidiskitahan. Tara, samahan mo na lang ako. Punta tayo ng kantina. Nagugutom na ako eh. Wika ng kaibigang si Pio. Madalas mag-isa si Lindon na nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno ng santol na nasa loob ng kanilang paaralan. At sa tuwing tinatanong siya ni Pio kung ano ang ginagawa niya doon, ang tanging sinasagot lamang, kinakausap ang kakambal niya. Medyo natatawa si Pio sa mga sinabi ni Lindon. Pero ni minsan ay hindi niya ito hinusgahan. Hanggang siya na mismo ang nakasaksi ng kakaibang kakayanan ni Lindon. Isang hapon, habang pauwi galing paaralan, medyo malapit doon ang tahanan na tinutuluyan nila. Pero kailangan mong maglakad at tumawid sa isang maliit na sapa.
Habang papatawid, bigla na lamang tinulak si Lindon ng isa sa mga kalalakihang madalas mangloko sa kanya. Nahulog ang binata sa tulay na kawayan. Nabasa ang lahat ng gamit na dala. Lampa naman pala talaga tong si Tisoy eh. Ikaw, Bio, papalag ka ba? Baka gusto mo ding manghuli ng dalag sa sapa kasama si Tisoy. Wika ng isa sa apat na kalalakihan. Hindi naman nakaimik si Pio. At sa halip ay tinignan na lamang si Lindon na papaahon sa sapa. Nakayuko ito at natatabunan ng mahabang buhok ang mga mata. Nang iangat ni Lindon ang tingin, kitang-kita ni Pio ang maliwanag na kulay asul nitong mga mata. Sumakto kasing bilog ang buwan ng mga oras na yon. Kaya naman ibang katauhan ni Lindon ang nakita ni Pio. Pio, umalis ka na dito. Mauna ka na sa bahay. Ako na ang bahala sa kanila. Wika ni Lindon. Hindi na nagsalita pa si Pio. Dali-dali na itong tumakbo. Dahil na din sa takot sa mga nakita. Samantalang naiwan si Lindon kasama ang apat na kalalakihan. Kayo, alam nyo, matagal na ako nagpipigil eh. Hindi lang kayo pinapansin, Lindon. Pero ngayong ako ang nasa labas, pagbabayarin ko kayo sa mga pinagagawa nyo sa kambal ko. Wika ni Lindon, sabay sakal sa isang lalaki. Sa sobrang higpit ng pagkakahawak nito ay hindi makahinga ang lalaking yon. Nakaangat din ang paa nito mula sa lupa, na siyang kinatakot naman ng mga kasamahan nito. Akmang tatakbo na sana sila, pero binalibag ni Lindon ang lalaking sakal sa mga ito. Dahilan para magsitumbahan sila na parang bowling pin. Hindi na din sila binigyan pa ng pagkakataon ni Lindon na makasigaw o makahingi pa ng tulong. Kagad na binali ni Lindon ang leeg ng mga ito na tila baliwala lang. Yan ang bagay sa inyo. Mga walang kwentang tao eh. Pweh, nakita mo yun, Lindon? Ito ang dapat mong tularan kung gusto mong mabuhay sa mundong ito. Napakalambot mo kasi. Kaya ka inaapi eh. Diyan ka na muna sa loob. Ako na ang bahala sa lahat. Wika ni Lindon sa sarili. Pero ang totoo, ang nagsasalita ay ang kambal na kaluluwa niyang tinawag niyang Fausto. Pagkarating ni Lindon sa tahanan, normal na itong muli. Nakita niya ang kaibigang si Pio na nakatulala habang nakaharap sa plato. Nang makita nito si Lindon, nagkukumahog itong kumuha ng isa pang plato at nilagay sa tapat niya. Nakangiti pa ito na tila batang sabik na sabik. Nagtataka naman si Lindon sa kinikilos ng kaibigan. At nang makaupo na siya sa hapag ay minasahe pa siya nito. Relax ka lang dyan, pare. Teka, ipaghahain na kita para makakain ka na din. Sabay na tayo. Wika ni Pio. Bagaman nagtataka sa kinikilos ng kaibigan, hinayaan na lamang niya ito hanggang sa matapos silang kumain. Nakaupo silang dalawa sa sala habang nagbubuklat ng kanilang mga aralin. Nang biglang mapatanong si Pio. Pre, napansin ko lang sana wag kang magagalit sa mga tanong ko. Kanina, parang ibang Lindon yung nakita ko eh. Ang tapang at ang lakas mo kanina. Hindi ko alam na may tinatago ka palang ganun. Wika ni Pio.
Napangiti naman si Lindon sa sinabi ng kaibigan. Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya pala iba ang kinikilos mo kanina eh. Normal lang yun sa akin, Pio. Kahit sino naman siguro kapag nasa kagipitan, lalabas ang tinatagong tapang, di ba? Tugon ni Lindon habang tuloy-tuloy lang sa pagbabasa ng mga aralin. Hindi na nagtanong pa si Pio. Pero alam ni Lindon na hindi naniniwala sa kanya ang kaibigan. Hanggang sa nagpaalam na si Pio na matutulog. Pre, mauuna na ako ah. Inaantok na kasi ako eh. Wika ni Pio. At nang makapasok na ang kaibigan sa loob ng silid nito, doon na nagsimulang makipag-usap kay Lindon ang kambal. Lindon, mukhang nakakahalata na ang kaibigan mo ah. Mas nakakabuti siguro kung patayin na lang natin siya. Wika ni Fausto. Tumahimik ka nga, Fausto. Huwag mong gagalawin si Pio. Wala namang kasalanan ng kaibigan ko eh. Wala siyang kaalam-alam kaya kung ano man ang malaman niya tungkol sa ating pagkatao, sigurado ako matatanggap na yun. Tugon ni Lindon. Bahala ka. Pero wag mo kong sisisihin sa uli. Ayoko lang na inaapi ka at inuhusgahan ng mga tao. Muling wika ni Fausto. Normal naman sa mga tao manghusga ng kapwa eh. Likas na sa kanila ang ugaling yun. Kaya hindi mo dapat alalahanin si Pio. Tugon ni Lindon. Sa paglipas ng panahon, nanatiling kontrolado ni Lindon ang kanyang kakambal. Hanggang sa sumapit na ang isang hindi inaasahang pangyayari. Araw ng pagtatapos ni Lindon sa kolehiyo, masaya ang lahat na nagdiriwang. Kasama ni Lindon ang mga magulang at si Pio. Ginanap ang pagdiriwang sa isang restaurant. Pre, ano nang balak mo ngayong tapos na tayo sa kurso natin? Magtatrabaho ka ba kaagad? Tanong ni Pio. Hindi naman umiimik si Lindon. Dahil nakakaramdam ito ng hindi maganda sa katawan. Nang walang ano-ano, bigla na lamang itong hinimatay. Kaya naputol ang pagdiriwang nila at nagpa siya na lamang umuwi. Inakala ng mga magulang ni Lindon na dahil lang sa pagod kaya hinimatay ang anak. Pero laking gulat nila nang makauwi sa tahanan. Dahil nang magkamalay si Lindon. Iba na ang kinikilos nito maging ang pananamit. Dito na naghinala ang ama ni Lindon na ibang tao na ang sumasakop sa katawan ng anak. Pero sa halip na kumprontahin ito, hinayaan lamang nila. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng kaunting pagtatalo ang kapitbahay at ina. Dahil lamang sa isang putol na sanga na nahulog sa kanilang bakuran. Narinig ni Lindon ang pagtatalong ito. Kaya kagad siyang lumabas ng tahanan para puntahan ang ina. Laking gulat ng lahat na nakikiusyoso. Nang bigla na lamang sakali ni Lindon ang kapitbahay nilang lalaki. Pinagbantaan nitong papatayin kapag hindi tumigil. Pero sa halip na matakot, pumasok ito sa loob ng kanilang bahay at kumuha ng baril. Nagsigawan ang lahat ng paputukan nito si Lindon. Bumagsak ang binata sa lupa. Sa pag-aakalang patay na ito, pumasok na ang lalaking kaalitan ng ina. Yan na bagay sa'yo. Masyado kayong mayayabang. Wala din naman kayong ibubuga eh. Pwe!
Wika ng lalaki. Akmang tatalikod na sana ito nang makita niyang papatayo si Lindon. Tinignan nito ang bahagi ng katawan ng binata na tinamaan ng bala. Pero wala itong sugat. Tanging butas lamang sa damit ang natamo nito. Binalaan na kita pero hindi ka nakikinig. Ngayon, tignan natin kung hanggang saan ang pagmamayabang mo gamit ang baril mo. Wika ni Lindon. Sabay lakad palapit sa lalaki na nooy tinutukan muli siya ng baril. Nagsipasukan na din ang mga nakikiusyoso. Sa takot na baka sila ang tamaan ng bala, napasigaw ang lahat nang makarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Nahimatay pa ang ina ni Lindon. Samantala, panatag lang ang ama. Dahil alam nito na hindi na si Lindon ang nasa katawan ng anak. Matapos ang sunod-sunod na putok ng baril, nakita nilang napaupo na lamang ang lalaki na may hawak ng baril. At sa pagkamangha nito, nakatayo pa din si Lindon sa harapan na tila walang nangyari. Dinampot ng binata sa kwelyo ng damit. Itinayo. Sabay suntok sa sikmura nito ng ilang beses. Hanggang sa magsuka na ito ng dugo. Naglabasan ang mga kamag-anak nito dahil sa nangyari. Nakita nila ang lalaking nakahandusay na sa lupa. Sinugod ng mga ito si Lindon at sa pagkakataong yun, namalas ng lahat ang isa pang katauhan. Walang iba kundi si Fausto. Nag-iba ang kulay ng mga mata, maging ang buhok. At ang lahat ng mga taong nagtangka ng masama sa kanya, isa-isang nagsipagbagsakan sa lupa, habang hawak ang dibdib na tila hindi makahinga. Nilapitan pa ni Lindon ang mga ito at isa-isang kinausap. Ang sino mang kumalaban sa mga magulang ko, kalaban ko na din. Sa oras na saktan pa ninyo ang pamilya ko, isusumpa ko na hindi lang ito ang mararanasan niyo. Wika ni Lindon at kagad itong nawala ng malay. Dali-dali naman siyang binuhat ng ama papasok sa loob ng tahanan. Kinahapunan, may mga pulis at mga tanod na pumunta sa kanila. Inaaresto si Lindon dahil sa pananakit nito sa mga tao. Pagkarating sa barangay, kagad na tinanong si Lindon sa mga nangyari. Mariing sinabi ng kapitbahay ni Lindon na mesa demonyo daw ito. At nagawa niyang pabagsakin ang napakadaming tao. Pero hindi naniniwala ang kapitan. Dahil kung titignan mo si Lindon, napakaliit lamang ng binata. Napakapayat kaya imposibleng magawa niya ito sa mga malalaking lalaki. Alam nyo, parang napaka-imposible naman ang binibintang nyo sa binatang ito. Tignan nyo ang pangangatawan nyo. Ikumpara sa pangangatawan ng binatang ito. Ang lalaki nyong mga tao. Wika ng kapitbahay. Hindi, Kap. Nasa demonyo ang binatang yan. Nagbago ang kulay ng mga mata niyan kanina. Pati yung buhok niya. Wika ng kapitbahay ni Lindon, na lalo namang nagpatawa sa kapitan. Di ka ba? Nagbago ang kulay ng mga mata. Pati na din ang buhok. Alam mo, Nina, nasobrahan ka lang sa kakapanood mo ng mga palabas na pambata. Hala sige, magsuwi na kayo. Mga walang kwenta naman ang pinagsasasabi ninyo. Sinasayang nyo lang ang oras ko. Tugon ng kapitan.
Wala nang nagawa ang mga kapitbahay ni Lindon. Umuwi na ang mga ito na hindi man lang nakukuha ang gusto. At dahil na din sa ganoong pangyayari, napilitang umalis si Lindon sa lugar. Umuwi sila sa probinsya ng ama sa Masbate. Inakala nilang magiging tahimik na ang buhay nila sa lugar na yon. Pero nagkamali siya dahil mas lalo pang naging masalimuot ang lahat para kay Lindon. Lalo na nang makaharap niya ang isang manggagamot. Isang hapon habang nagpapahinga sa kanilang bakuran, napadaan si Mang Isko sa tapat ng kanilang tahanan. Masakit ang titig nito kay Lindon. Ngunit hinayaan lang ito ng binata. Iniisip niyang naninibago lamang ang matanda sa kanila dahil nga bago lang sila sa lugar. Pero isang araw, narinig niyang kinumpronta ng matandang manggagamot ang ama. Ano ang ginagawa niyo dito, mga salot kayo? Talagang dinala niyo pa ang alaga niyong engkanto? Wika ni Mang Isko sa nakayukong ama ni Lindon. Paumanin, Mang Isko. Pero wala kaming masamang intensyon sa inyo. Kilala niyo naman ang angka namin eh. Ayoko ng gulo. Kaya pakiusap lang. Lubayan niyo ang anak ko. Wika ni Tatay Augusto. Pero sa halip na umalis, ngumiti lang ang matanda at sinabi, Alam mong hindi ko palalampasin ang isang buhay na engkantong naglalakad at nakikihalubilo sa mga buhay. Kaya kung ayaw mong mapahamak ang anak mo, umalis na kayo sa baryo ito. tugon ng matandang manggagamot. Pagkaalis ng matanda, kaagad lumabas si Lindon at si Nanay Lourdes. Lourdes, Lindon, pasensya na pero mukhang kailangan na naman nating umalis dito. Pasensya ka na anak, dahil hindi man lang kita mabigyan ng tahimik na buhay. Wika ni Tatay Augusto. Ramdam ni Lindon ang kalungkutan ng ama. Kaya walang sabi-sabi ay umalis ang binata. Sinubukan pa siyang pigilan ng mga magulang. Ang balak niya ng mga oras na yon, harapin ang matandang manggagamot. Alam din ni Tatay Augusto ng mga oras na yon na hindi na si Lindon ang kanilang kaharap, kundi ang engkantong kakambal nito na si Fausto. Sa kabilang banda, naglalakad si Lindon papunta sa kung saan patungo ang matandang manggagamot. Hanggang sa natuntun niya ito. Sakto lamang na lumiko ito papasok sa kanyang bakuran. Kaya kagad niya itong tinawag. Tanda, ako ang gusto mong makaharap, di ba? Eto na ako. Wika ni Fausto. Napalingon naman ang matanda sa kanya. Kaagad itong naglakad papunta sa kinatatayuan ng binata. Kampante itong nakatitig kay Lindon. Pero ang hindi niya alam, yun na ang huling mukhang makikita niya. Dahil pagkalapit pa lamang niya sa binata, kaagad siyang sinakal nito at tinaas. Ramdam na matanda ang puwersa ni Lindon dahil nakaangat na ang kanyang mga paa sa lupa. Tanda, hindi pa sinisilang ang taong tatakot sa akin. Kaya huwag kang masyadong mayabang sa kakarampot mong kaalaman. Huwag mong akalaing alam mo na ang lahat ng tungkol sa aming mga engkanto. Dahil sasabihin ko sa iyo, wala pa sa dulo ng kalingkingan ko ang nalalaman mo. Wika ni Fausto. Habang sakal pa rin ang matanda na nooy sinusubukang magpumiglas.
hanggang sa hindi na nakapagpigil ang binata. Tuluyan ng binalian ng leeg ang matanda at iniwan niya ito na walang buhay. Pagkarating sa tahanan, kaagad niyang inaya ang mga magulang paalis sa lugar na yon. Lumipat sa kabilang bayan ng Mandaon sa probinsya pa din ng Masbate. Sa kasalukuyan, isa ng guro si Lindon. Namumuhay ng mapayapa. Sinisika pa din niya na maging isang normal na tao. Sa kabila ng katotohanan na meron siyang taglay na kaluluwa ng engkanto.